Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kaguluhan sa Eat Bulaga. Para sa mga diba at mga mas bata pa sa kanila, nililinaw ko lang ang nag-compose ng kantang Eat Bulaga, si Vic Soto. Ang nag-invento ng salitang Eat Bulaga, si Joey De Leon. Sandali. Si Vic nag-compose ng kanta. Ako nakaisip ng Eat Bulaga. Anong ginawa mo? Ako manager. Ang legendary trio na sina Tito, Vic and Joey panalo sa kaso at sila talaga ang nagmamay-ari ng titulong Eat Bulaga. Kinan sila ng Intellectual Property Office o IPO ang trademark registration ng Television and Production Exponent or TAPE Incorporated sa pangalang Eat Bulaga at EB. Ang TAPE ang producer ng longest running noontime show sa bansa. Base sa desisyon ni Attorney Josephine Alon, Adjudication Officer ng Bureau of Legal Affairs ng IPO nitong December 4, 2023, hindi napatunayan ng TAPE kung paano nila nabuo ang Eat Bulaga mark. Samantala, nakapaglabas daw ng testimonya at eksplanasyon ang petitioners na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na kilala rin sa tawag na TVJ kung paano nila nabuo ang Eat Bulaga kaya kinatigan sila ng korte. Nakasaad sa bahagi ng desisyon, registrant, for their part, did not refute nor contradict this statement on how petitioners coined the term Eat Bulaga as title for a noontime show in 1979. In fact, respondent registrant even corroborated with petitioners' explanation by averring after their engagement, "We thought of the name of the noontime show. I submitted several names to Romy including Eat Bulaga, which was suggested by Joey." Ang Romy na tinutukoy sa dokumento ay si Romy Halushos, ang may-ari ng TAPE, ang producer ng longest-running noontime show na Eat Bulaga na umi-ere sa GMA7. Dagdag pa sa desisyon, Romy chose the name Eat Bulaga amongst the name in the list. Further, consistent to being true owner of the Eat Bulaga mark, petitioners applied for registration of the mark with the Intellectual Property of the Philippines in February 2023 for classes 16, 18, 21, 25, and 41. The old trademark law provided that the owner from the goods, business, or services of others shall have the right to register the same. Having sufficiently established how petitioners coined the Eat Bulaga mark, it is petitioners and not respondent registrant who owns the mark. Considering that petitioners are the owners, they have absolute and exclusive right to register the Eat Bulaga mark and all variation thereto, including subject mark Eat Bulaga and EB mark under its name. Wherefore, premises consider the instant petition for cancellation is hereby granted. Kinuha ng Philippine Entertainment Portal ang reaksyon ng TAPE sa pamamagitan ng spokesperson nilang si Attorney Maggie Abraham Garduque. Ayon kay Attorney Garduque, TAPE's handling lawyer for IPO cases, Attorney Xiao, has not received a copy of said decision yet. But if this is true, under the rules, TAPE can appeal this decision to the director of the BLA of IPO. If he's still unsatisfied with the decision of the director, they can still appeal it to the Director General of the IPO. TAPE will avail of all legal actions, remedies to reverse this decision. Narito naman ang buong pahayag ng kilalang vlogger at social media influencer na si Models of Manila TV sa pagkapanalo ni Tito, Vic and Joey at Legit Dabarkads. So bago po natin pag-usapan yung mga statements ng mga abogado ng TAPE at ng TVJ, gusto ko muna pong i-congratulate kasi po lumabas yung bar results kanina. Number 1 top notcher si Ephraim Porciuncula B. Okay?
Siya po ay sa UST at siya po ay associate ng Divina Law. So Divina Law, yan po yung law firm na may hawak nung kaso ng TVJ. Sila po yung nagpanalo dito. So congratulations po. It only goes to show na isa sa mga talagang pinaka-premiadong law firm sa Pilipinas, ito pong Divina Law. At kita nyo naman na naipanalo po nila ito pong sa IPO. Sa TVJ. So, kay Attorney Buko, kay Attorney Divina, na I think dean siya dun sa UST. So, congratulations po sa inyong lahat. Hindi lang sa TVJ, pati dito, bar top notcher for this year. So, pag-usapan po natin, kanina, lumabas po sa mga interviews si Attorney Buko at tinanong siya, pwede na bang gamitin yung pong Eat Bulaga ngayon po na naipanalo na? Ang sagot po niya, maaari na nila itong gamitin. Pwede nang marinig ang buong kanta ng Eat Bulaga. Ine-expect din namin na mag-aapila yung kabilang kampo. Pero sana, para wala ng gulo, ay ibigay na lang nila sa Tito Vic and Joey yung pong pangalang Eat Bulaga at wag nang aapila pa and papahabain. Pataon po talaga abutin po niyan. Okay? Ang sabi nga niya, ang sabi ng IPO, hindi po ito unahan. Hindi porket ikaw yung unang nagrehistro ay sayo na. Kung sino po ang karapat-dapat na may-ari nung pong trademark, sa kanya po yun. Kahit pa sino ang unang magrehistro nung trademark na yon. Okay? Yun po yung kanyang sinabi, hindi po unahan. Yun din po yung sinabi daw ng IPO tungkol dito. At si Attorney Buko, sabi po niya, he leaves it to TVJ. Tomorrow, meron pong presko ng umaga dyan po sa TV5. Hindi ko sure kung makakapunta ako dun sa mismong presscon, pero punta na tayo sa TV5. At syempre, i-report ko po lahat po ng mga mangyayari po sa inyo tomorrow, kung ano po yung mga importanteng maging announcement po nila, how they plan to use this victory. Will they change the name right away? Will they hintayin ba nila? Ano po ba ang kanilang next na plano? Up to what extent will they start using Eat Bulaga again? Kasi po, ginamit na nila sa Facebook, diba? Eat Bulaga, binuo po nila. O yung title ng show, ang magiging isang hindrance dyan kasi yung pong kabila ay posibleng magsampan na rin ng kaso kapag ginamit yung Eat Bulaga. Diba? Even though hawak-hawak ng Tito Vic and Joey yung pong trademark sa IPO, diba? Basta sabihin ng kabila, hindi, kinokontest pa namin yan. Bawal yung gamitin yan, kakasuhan namin kayo cease and desist. So, malaking problema din yung kung gano'n. So, kailangan timbangin ng TVJ kung hanggang saan nila magagamit po yung pong pangalang Eat Bulaga. Ang importante lang, kahit pagano humaba itong kaso na to, pahabain ng isa, dalawa, 5 taon, yung pong karapatan ngayon na paggamit ng Eat Bulaga ay nasa TVJ dahil nasa kanila ang panalo mula sa IPO. Titingnan na lang doon sa mga susunod kung tama ba yung prosesong ginawa. Pero kung tama naman yung prosesong ginawa, then mariretain po nila yung pong pangalan na Eat Bulaga. Hindi pa rin ako sanay tawagin silang Eat Bulaga dahil 6 na buwan, puro EAT sinasabi ko, nag-iingat ako magkamali ng masabi. Hindi pa rin ako sanay na tawagin sila na Eat Bulaga, pero yun na nga, sila na yun. Okay? Meron din pong statement mula po sa panig ni Attorney Maggie para maging patas po tayo. Syempre, si Attorney Maggie, napakabait din po niyan sa akin. Maging patas din po tayo at basahin din po natin yung kanilang statement kung ano po ang kanilang masasabi tungkol po dito. Yung nabasa ko kanina ay hindi pa daw po nare-receive. Ito. Sabi nga, tapes handling lawyer for IPO cases, Attorney Xiao, has not received a copy of the said decision yet. But if this is true, under the rules, tape can appeal the decision to the Director of the Bureau of Legal Affairs of IPO. If still unsatisfied with the decision of the Director, they can still appeal it to the Director General of the IPO. Tape will avail of all legal actions and remedies to reverse this decision. So, hindi ko alam kung after nun, kung pwede pa ba sa Court of Appeals o pwede pa ba sa Supreme Court. Hindi ko alam kung paano yun kasi hindi naman eksaktong korte yan eh. Organization yan eh, na diba yung IPO eh. So, hindi ko alam kung under ba yan, kung pwede ba yan na doon pa after nung
Director General sa NEX. So yun po ang titignan po natin, malalaman po natin. Pero yun po ang kanilang official statement sa ngayon. Mukhang tutuloy po nila, mag-aapela sila, ilalaban po nila yung pong pangalan, hahaba pa yung kaso. Pero like I said, ang importante, yung pong papel, yung pong registration ay nasa TVJ. Alam nyo nung simula nung mga nagkakasuhan, di ba? May kasama ko, tinatanong bakit copyright yung kinaso ng TVJ dito sa tape, hindi trademark infringement. Diba? Copyright which pag naisip mo ngayon, it makes sense. Kung nag-file ka ng trademark infringement noon, sigurado matatalo yan. Baka nga ma-dismiss ka agad yan. Bakit ka magpa-file ng trademark infringement? Ang trademark ay nasa tape. Ngayon ka mag-file ng trademark infringement, pwede na. Kasi nasa inyo na yung trademark registration mula sa IPO. So, yun po yung punto nun. So, magkaiba yung trademark infringement, magkaiba yung copyright infringement. Yung sa copyright, ginamit nyo yung mukha namin, yung mga shows namin before na merong image namin na walang pahintulot sa amin. So, yun yung sa copyright na nilalaban po nila sa Marikina ngayon. So, yung sa trademark, nasa decision po yan ng TVJ kung gusto nilang magsampa po ng kaso uli or hindi ko alam kung pwede bang isama na dun sa Marikina. Nasa mga abogado na po yun kung ano po ang kanilang magiging desisyon. Kasi pag lumabas din yung injunction doon po sa Marikina, di ba, walang makakagamit ng Eat Bulaga habang tumatakbo po yung kaso doon. So, hindi ko po din po talaga sure kung ano po yung posibleng mangyari po dyan. Yung pong nilabas na desisyon ng Bureau of Legal Affairs ng Intellectual Property Office, IPO, by Attorney Josephine Alon, Adjudication Officer. So nilabas po niya yung desisyon December 4, Taguig City, yung opisina ng IPO. Kung saan ini-explain po niya yung pong naging ruling nila, bakit po kinakansela yung pong trademark registration ng tape. Okay, so basahin po natin tapos subukan kong i-explain kasi medyo technical Ayun. Registrant, for their part, ito po yung tape yung registrant, did not refute nor contradict the statement on how the petitioners, yung petitioners sila Tito Vic and Joey, coined the term Eat Bulaga as title for a noontime show in 1979. In fact, registrant even corroborated petitioner's explanation by averring, ito yung sinabi daw nung tape, after their engagement, we thought of the name for the noontime show. I submitted several names to Romy, including Eat Bulaga, which was suggested by Joey. Romy chose the name Eat Bulaga among the name in the list. Further consistent to being the true owner of the Eat Bulaga mark, petitioners applied for the registration of the mark with the IPO in Feb 2023. The old trademark law provided that the owner of a trademark, trade name, or service mark used to distinguish his business or services from the businesses or services of others shall have the right to register the name. So ito po yung merong siyang sinabi na very important po dito sa kaso na to. By itself, registration is not a mode of acquiring ownership. Hindi porket meron kang registration, ikaw na yung may-ari nun. Kasi pwedeng habulin niya ng iba na kung mapatunayan nila na hindi naman talaga ikaw yung may-ari. When the applicant is not the owner of the trademark being applied for, he has no right to apply for registration of the same. Yan, so sa kaso ng tape, kung hindi naman talaga sila yung may-ari to begin with, wala silang karapatan na i-register nung simula pa lang. Ngayon lang lumabas kasi ngayon nagreklamo yung pong tunay na may-ari ng pangalan. Okay, so ni-register po yan in bad faith, parang ganun lumalabas dahil hindi alam nung totoong may-ari. Okay? Registration merely creates a prima facie presumption of the validity of the registration, of the registrant's ownership of the trademark and of the exclusive right to the use thereof. Iyon. So, hindi ibig sabihin na sa'yo nakaregister, sa'yo na talaga. Kasi yun nga, kung sino yung may-ari, siya lang yung may karapatang mag-register.
Having sufficiently established how petitioners coined the Eat Bulaga mark, it is petitioners and not the respondent who owns the mark. Very clear. Considering the petitioners are all the owners, they have absolute and exclusive right to register the Eat Bulaga mark and all variations, including yung pong logo and EB mark. So, maski yung EB, dahil Eat Bulaga galing yan, yung may-ari ng Eat Bulaga din yung may-ari niyan. Which is, lumalabas dito si Joey De Leon. Ayan. Based on the foregoing and considering that petitioners are the originator of the Eat Bulaga mark, this Bureau resolves to grant petitioners petition to cancel certificate registration number 4-2011-005951 for the mark Eat Bulaga under class 21, 25, 18, 16. Okay, so mahaba yun. Sinabi nila kung ano yung mga classes na yun. Pero very clear. Wherefore, premises consider the instant petition for cancellation is hereby granted accordingly. Certificate of registration number 4-2011-005951 issued on June 14 for the trademark Eat Bulaga. Sunod natin dito. Ayun. Under Class 16, Class 18, Class 21, and Class 25 is hereby cancelled. Let the file wrapper of the subject trademark registration be returned together with a copy of this decision. So yan na po yung pong decision ng IPO, yung kanilang bureau. So, ang punto ko din dito guys, di ba yung lumalabas nga na naparenew nila. So, yung renew nila, parang renewal lang ng lisensya, ng rehistro. Pero kahit na na-renew mo yung rehistro mo, lisensya mo, ay pwede ka pa rin makasuhan, pwede pa rin makaso para ito ay makansela. Ganyan po yung nangyari dito. Kumbaga, normal function lang po yung renewal. Iba yung department kung saan ina-address ito pong cancellation, yung Bureau of Legal Affairs. Separate po yun. Separate din doon sa nag-renew lang. Kasi walang pakialamanan yan. So, kahit na-renew, yan po ay kanselado pa rin. So, gayon po ang ibig sabihin. So, ano ang ibig sabihin nito? Na yung sariling statement din galing sa tape, yung pong pahamak sa kanila. Kasi yun nga, parang naamin nga po nila na si Joey De Leon ang talagang nakaisip ng pangalan, nag-suggest ng pangalan at pinili lang ni Romy Halusos. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.